Okay lang ako dito, huwag kang mag-alala, sabay senyas ng kamay ko na okay. Matapos na palingon-lingon ang mister ko sa akin, habang siksikan ang sinakyan namin tren noon na pauwi ng Bicol. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Ako si Mia. Noon ang madalas na sakyan namin, papunta ng Maynila at pabalik ng Bicol ay ang tren na tinawag namin Bicol Express. Pero lumipas man ang panahon at nawala man sa kasalukuyan ang mga biyahe na iyon. Pero ang alaala sa akin noon ay magpahanggang sa ngayon ay sariwa pa rin sa isip ko at nagbabaka sakali na muli akong makasakay sa Bicol Express at maranasan muli ang masarap, nakakakaba na pagsakay sa tren, katabi ang isang lalaki na doon ko lang nakita sa loob ng tren. 10 years old ako noon nang sumama ako sa tiyahan ko papunta sa Manila dahil ang akala ko noon ang pag napunta ako ng Manila ang susi para gumandang buhay namin dahil sa mga nakikita ko na mga larawan at mga pasyalan noon at ang mga babae, lalo na ang mga dalaga, ay parang pumuti at gumaganda pag uwi ng probinsya. Pero hindi naman yun ang habol ko dahil maputi naman na ako at may dating naman at hindi hamak na mas maganda ako kaysa sa mga nakikita ko dito sa amin. Kaya naman ang agad akong sumama ay Thea. Matapos akong alukin at tutulungan daw na papag-aralin sa Manila. Kaya lang pagdating ko sa Manila ay pinag-alaga lang ako ng mga anak niya. Taliwas sa sabi niya na pag-aaralin ako. Kaya lang dahil wala naman akong alam sa Manila at walang pupuntahan, ay pinagtiyagaan ko na lang siya Thea. Pero hindi nagtagal ay may nakilala ako. Nakapitbahay ni Natia na gusto rin umalis sa amo niya dahil masungit raw at niyaya ako na magtrabaho sa pabrika. Mia, sumama ka na sa akin. 120 pesos ang kada araw doon, kasya nagtitiyaga ka dyan. Pagkukumbinsi sa akin ni Kathy, maayos naman akong nagpaalam kay Tia na magtratrabaho. Hindi naman sila tumutol, pinayagan ako. Dahil ang pangako niya sa akin, nasasahuran ako ng 1,500 kada buwan, ay hindi naman nasusunod. Kaya naman sa pabrika na pagawaan ng sinulid kami nakapasok ni Kathy. Tuwang-tuwa naman ako dahil marami akong nakikilala at tuwing linggo ay wala kaming pasok. Kaya naman, ang pangarap ko noon na puntahan na Luneta ay natupad hanggang makarating din kami sa TICC para mag-arkila ng bisikleta doon. Hindi lang yun, kada Sabado ay may sahod ako. Kaya naman, napapadalhan ko ng pera sina Inay at Itay sa Bicol na iniipit ko sa sulat noon. Mia, alam mo, tingin ng tingin sa'yo yan si Jonathan. O nga, kahit noon bago pa lang ako dito, panay sulyap na sa akin yan. Kaya lang, puro ganun lang yan. Hindi man lang lumapit, dagdag pa ni Kathy. Mabait si Jonathan at halos 2 taon na siya sa pabrika. Tulad ko ay galing din siya ng probinsya. Kaya lang may mga salita siya na hindi ko maintindihan dahil sa accent na sa Bisaya. Pero hindi nagtagal ay nanligaw ito sa akin at makalipas ang ilang buwan ay naging kami na ni Jonathan at siya rin ang aking unang boyfriend. Ganun pala ang nararamdaman ng umiibig, masaya at parang ang araw ng linggo na day off namin ay napakabilis ng oras. Pinapasyal din kasi ako ni Jonathan noon sa Tutuban at Evergotesco Grand Central. Maghanap na tayo ng maupahan na bahay. Mahirap ang sitwasyon natin kapag stay-in tayo. Ito ang sabi sa akin ni Jonathan matapos na maisipan na namin na magsama at dahil stay-in kami doon, wala kaming sariling kwarto at sama-sama lang ang mga babae at ang lalaki naman ay sa kabilang kwarto. Inay, nag-asawa na po ko dito.
Mabait po ang aking asawa at kasama ko rin siya dito sa trabaho. 3 buwang buntis na po ako. Ito ang sulat ko kina inay matapos na magsama na kami ni Jonathan at mabuntis na nga ako nito. Pero kahit na nag-asawa ako ay regular pa rin akong sumulat kina inay at ngayon ay hindi na lang pera ang nakalakip sa sulat ko. Kasama na rin dito ang picture namin ni Jonathan para makita naman ni inay ang napangasawa ko. Kaya naman, makalipas ang ilang linggo, may reply din naman na sulat sina inay sa akin. Anak, sana umuwi man lang kayo dito para naman makilala namin ni itay mo ang asawa mo. Sina inay kasi alam ko na nag-aalala sa akin, kaya gusto rin akong makita. Matapos ko makapanganak ay, nagplano kami ni Jonathan na umuwi ng Bicol. Mia, tuloy ba ang uwi natin bago magpasko? Ang tanong sa akin, ni Jonathan ang aking asawa. Oo, tuloy tayo. Hinintay tayo doon ni na inay. Sinabi ko kasi sa sulat ko nakaraan buwan na uwi tayo bago magpasko. Kaya nga excited sila nang malaman nila na uwi tayo. Saka gusto ka rin nila makilala, kaya lang, ang dami pasahero. Galing ako kanina sa stasyon ng tren sa Blumentritt. Tulad ng sabi mo sa akin na kukunin ko, wala na raw reservation dahil sa dami ng umuwi. Pero sa haba ba ng tren at napupuno ba yun? Napupuno yun sa dami ng estasyon na daanan. Sagot ko kay Jonathan. First time lang kasi nasasakay ng tren si Jonathan pauwi ng Bicol at dahil nga wala nang nakuhang reservation na upuan ay inagahan na namin ng punta sa estasyon. Pero nang marating namin ang Blumentritt, ang inaasahan namin na kami ang mauna ay nagkamali kami dahil tanghali pa lang noon ay halos mapuno ang estasyon sa dami ng pasahero at maging ang kanilang mga dalang bagahe. Dahil kasama namin ang anak namin na 1 taon, kaya naman 2 bag at 2 karton na malaki ang dala namin, saka may lata ng biskit na pasalubong kina inay at mga kapatid ko. Nang dumating na ang tren ay nagkagulo na, may nagtutulakan, dahil gustong mauna sa pagsakay at sa dami ng mga bagahe na dala ng pasahero. Halos mapuno na agad ang tren dahil hawak ko ang anak ko, ay hindi ako makaakyat para makipagsiksikan at dahil unang beses lang sasakay ng tren si Jonathan, kaya hindi niya alam ang gagawin, kaya nahuli kami sa pag-akyat at dahil puno na, ay bumalik si Jonathan. Mia, baka may sunod pa na tren, halos hindi na magkasya lahat, sabi ni Jonathan sa akin. Magtatanong pa lang sana ako pero ang lahat po ng pasahero ay sumakay na, walang ng tren na kasunod, aakyat na lang. Luluwag naman mamaya yan dahil may bababa ng Lucena, sabi ng nagsasalita sa estasyon, kaya naman kami ay nagmamadali na umakyat. Jonathan, akyat mo muna ang mga gamit. Nakaakyat nga kami pero sa may estribo lang at wala ng upuan. Kaya nagpalingalinga ako nang makita ko ang isang bakanting upuan sa may dulo ng tren at dahil medyo magkalayo kami ni Jonathan ay suminyas ako sa kanya. Naupo ako doon sa dulo. Nag-okay naman ito at nagsabi na siya na lang ang bahala sa mga gamit namin. Nang makarating ako sa upuan ay may nakaupo na isang lalaki. Malapit ito sa bintana. May dala itong hindi naman malaki na traveling bag na nakapatong sa hita nito at dahil sa dalawahan lang ang upuan, sakto lang kaming dalawa at hirap ako dahil karga ko ang anak ko. Pero tiniis ko ang halos mahigit 1 oras na ganun posisyon, kaya ramdam ko ang init at pagod sa kamay dahil sa paghawak ko sa anak ko at panay pa ang iyak ng anak ko. Dahil sa init rin siguro at ingay ng mga tao, gusto ko sana na padediin ang anak ko, kaya lang nahihiya naman ako, lalo na lalaki pa ang katabi ko. Nakakay Jonathan kasi ang bag na kinalalagyan ng bote at gatas ni baby. Kaya panay tayo ako para makita ko si Jonathan at maiabot sana sa akin ang bag. Kaya lang sa dami ng pasahero at bagahe ay halos matakpan na kami sa hulihan ng tren. Kaya lang talagang hindi tumitigil ang anak ko sa pag-iyak. Manong, pwede palit tayo ng upuan. Kahit sandali lang, nainitan kasi ang anak ko. Agad naman tumingin sa akin ang lalaki. Hindi ito nagsalita, pero tumayo ito.
Kaya naman, ako ay umusog na banda sa may bintana at pagdaan ng lalaki sa akin. Doon ko lang napagmasdan ito. Nakasombrero itong itim at nakasuot ito ng kulay pulang shirt na fitted. Kaya naman bakit ang mga braso nito at dibdib, kaya pala. Kanina ay parang may nasisiko ako na matigas, masel niya pala sa braso iyon. Tiningnan ko rin ang mukha nito, may biguti ito na hindi naman masyado makapal at tantiya ko, nasa 45 hanggang 50 anyos. Matapos na magpalit kami, ay nakita ko na pumikit ang lalaki at medyo ibinaba ang suot nitong sombrero sa mukha. Kaya sa palagay ko tulog na ito. Kaya naman medyo tumalikod ako ng konti at pinagbigyan ko ang anak ko na sumipsip ng gatas sa akin na kanina pa ang alam ko na gutom na. Ang mister ko naman ay nakikita ko ang bandang ulo na nakayuko ito habang ang isang kamay ay nakahawak sa bakal na upuan sa may tabi niya. Dala na rin siguro ng pagod at antok ay halos napapasubsob ito sa dala niyang malaking bag namin habang nakaupo ito sa lata ng biskit na pasalubong namin kina inay at itay, kaya nakaramdam ako ng awa sa asawa ko pero wala naman ako magawa. Mas mabuti pa nga siya dahil may upuan, ang iba ay nakatayo lang talaga at may hawak din na mga anak. Excited pa naman ito na sumakay ng tren. Tapos iyan pa ang unang experience niya. Makalipas ang ilang oras, ay hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. At ang anak ko ay nakabitaw na rin sa pagsisip ng gatas sa akin. Kaya kita ang isang harap ko. Dahil sa pagkakataas ng suot ko na damit, mabuti na lang at pinatay na ang ilaw na malakas sa loob ng tren. Dahil ang halos lahat ng pasahero ay tulog na, maging ang katabi ko na lalaki. Nakayuko na rin ang ulo at halatang tulog, kaya lang, ang mga braso ko ay namamanhid na sa pagod, sa pagkarga ng anak ko, kaya habang tulog pa ito, dahan-dahan ko, na inilapat sa mga hita ko, at ang dulo ng paa ay halos nakapatong sa hita ng lalaking katabi ko. Sorry po ang nasabi ko, matapos magising ang lalaki, dahil natamaan ng paa ng anak ko nang biglang gumalaw. Tumingin lang ang lalaki, pero naaninag ko, nangumiti ito sa akin. Pero dahil nagising ang anak ko, ay muli ko na naman itinaas ang suot ko na shirt para makasipsip ng gatas si baby. Hindi ko na rin tinakpan ito, dahil sa dilim ay halos hindi na rin kita. Pero paminsan-minsan ay napapasulyap ako sa katabi ko, para tingnan kung tulog ito. Kaya lang makalipas ang ilang saglit, naramdaman ko, na may parang daliri na nakadikit sa isang dibdib ko at patuloy ito sa pag-ikot-ikot ng marahan. Dahil ang anak ko ay sanay na gawin iyon habang karga ko. Kaya naman pinabayaan ko lang, pero sa patuloy na pagtakbo ng tren ay kasabay ang daliri na iyon na may parang kuryente. Akong nararamdaman at napapapikit ako, pero nang galawin ko ang anak ko ay nakita ko ang dalawang kamay nito na nakalaylay. Kaninong kamay kaya iyon? Pagtataka ko. Pero nang aalisin ko na ang daliri ay biglang nawala ito. At napalingon ako sa likod namin, pero wala naman tao. Dahil huling upuan na kami ng bagon, ang katabi ko na lalaki ay tulog naman, hindi ko na lang pinansin ito. Dahil sa antok ko na rin, pero hindi nagtagal, ay sa bandang ilalim naman ng hita ko nararamdaman ang daliri at pilit itong sumisiksik. At dahil maigsi at maluwag lang ang suot ko na short, ay madaling nakapasok ang kamay, hindi ko naman matapik ito. Dahil hawak ko sa dalawang kamay ko ang anak ko. Kaya ang estrangherong kamay ay tuloy-tuloy sa loob. Pero dahil sa batang hawak ko, ay hindi makabuelo ang kamay sa gustong gawin nito. Pamaypay kayo, itlog nilaga kayo. Sabay lapit sa amin ng lalaking tindero, kaya ang kamay na nararamdaman ko ay nawala. Sakto na patingin sa akin si Jonathan, kaya sumenyas ako na palit muna kami, dahil naihi na ako. Pero dahil sa halos hindi siya makagalaw sa pwesto niya, at mga tulog ang dadaanan niya, ay hindi na nakalapit ito sa akin, kaya ako na lang ang tumayo. Inihiga ko si baby sa inupuan ko, sabay na hinarangan ko ng bag, para hindi ito mahulog. Manong, padaan naman,
Sabay tayo ko at galaw naman ng lalaki sa kanyang mga paa para makadaan ako. Palabas sa upuan dahil sa dami ng bagahe sa dadaan ko, ay natagalan ako sa pagpunta sa banyo at pagbalik ko. Wala na ang anak ko sa higaan pero nang tingnan ko ang lalaking katabi ko, kagana niya ito. Nag-aalala ako na baka mahulog sa upuan dahil nagising. Sabi agad ng lalaki, sabay na inaabot sa akin. Ang bata, "Salamat, Manong," sabay ngiti ko sa kanya. At muli na naman akong umupo at napapaidlip ako. Pero muli ko na naman naramdaman ang kamay. At huli na nang mapansin ko ito. Dahil nakapasok na ang bagahe nito, kaya imbis na pagtangi ang gawin ko, ay parang kusa ko na naibubuka ang pintuan para tuluyang malayang makapasok ang estrangerong panauhin. Habang hawak ko ang anak ko at kasabay ng yugyug at alog sa loob ng tren, ay parang sayaw ito na umaayon sa galaw, kaya napapatingala na lang ako sa kisam at hinayaan ko kung ano man ang nangyayari. Pero napapatingin pala sa akin ang asawa ko at suminyas ito kung okay lang ba ako. Tumango lang ako dahil ayaw ko maistorbo ang aking nararamdaman. Maya-maya ay huminto ang tren at narinig ko na nagsisigaw ang konduktor sa Lopez Quezon na at nagbabaan ang maraming pasahero. Kaya naman ang kanina na masikip na daanan ay medyo maluwag na. Kaya nang muling tumakbo ang tren, nakalapit ang mister ko sa akin. "Okay ka lang dyan?" Ako naman maghawak kay baby. Sabi ni Jonathan, "Okay lang, kaya lang wala ka upuan. Baka mabitawan mo si baby." Sagot ko sa asawa ko, "Kuya, meron pang bakante dito." Sigaw ng isang medyo may edad na babae at agad naman umupo ang mister ko. Sa unahan namin, siguro mga 3 upuan ang pagitan. "Timpla ka ng gatas ni baby." Utos ko sa asawa ko na agad naman itong ginawa at sabay na inilapit sa akin. Ako na muna ang magkarga para naman makapagpahinga ang mga braso mo. Dahil ramdam ko na rin ang pagod sa ilang oras na paghawak sa bata, ay agad ko na ibinigay kay Jonathan at bumalik siya doon sa upuan na inalok ng matanda. Dahil muling tumakbo ang tren, pinatay muli ang ilaw nito at nakaramdam din ako ng ginhawa sa pagkakaalis ng anak ko sa akin at pinagmasdan ko si Manong nakatabi ko. Nakatakip ang mukha nito ng sombrero at nakahilig ang ulo sa sandalan ng upuan. Kaya ako ay yumuko na rin sa may bintana ng tren, pero ilang saglit pa ay muli kong naramdaman ang kamay kanina at kitang-kita ko na kay Manong nakatabi ko ang kamay, pero paglapit nito sa hita ko ay tinapik ko ng malakas. Pero lalo itong kumapit at mabilis na sumiksik. Napakislot na lang ako nang tamaan ang target nito at muli akong napakapit ng mahigpit sa upuan bakal at hindi ko na napigilan ang nararamdaman ko kung kanina ay inipit ko. Ngayon ay kusa ko nang ibinuka ang pintuan ng tren para makapasok ang pasaherong katabi ko. Marahan at tuloy-tuloy ang sulong na tulad ng tren na walang kapaguran. Kahit naipit sa daming pasahero. Kinagat ko lang ang dala ko na pamunas na towel ng anak ko para hindi marinig ang boses na lumalabas sa mula dito. Pero ang pasahero ay hindi na kontento. Nakamay lang ang nakahawak sa tren. Lumapit ito sa akin at pinatayo ako. Hindi ko alam kung bakit sumunod ako. Dahil sa pagtayo ko ay muli akong umupo pero hindi na sa upuan ng tren. Ang bawat indayog ng tren ay sumabay ang bewang ko sa galaw at takatak ng gulong ng tren sa bawat pag-ikot nito. Kasabay naman ang kasabikan ko. Na makarating sa paroroonan ko, wala na akong pakialam sa mga nakikita ko na tao sa paligid. Dahil ang nais ko ay matapos na ang mahabang biyahe ng tren na ipinasok ni Mang Oscar. "Bakit ka tumayo?" Mahinang tanong ng asawa ko habang nakalingon sa akin. Napagod na ang mga hita ko. Kaya nag-iinat-inat ako. Sagot ko sa asawa ko nang makita ako nitong parang umuupo at tumatayo sa upuan ng tren. Hanggang sa tuluyan sumabog ang pawis ko dahil init sa loob ng tren. Napayo ko na lang ako sa sandalan na upuan habang inayos ko ang short ko na kanina ay nasa may tuhod ko at si Manong naman at inayos din ang upo. Dahil nagsisigaw muli ang konduktor ng susunod na istasyon, nakaramdam din ako paghapdi ng sikmura
marahil ay sa gutom dahil simula kagabi ay hindi pa ako kumain. Kain muna tayo, alok ng mister ko. Nang huminto ang tren, mamaya pa naman aalis yan, pero nang bababa na ako, napansin ko na wala na rin lalaki na katabi ko sa upuan. Diretso na kami ni Jonathan sa isang tindahan. Anong kainin natin? Tanong ni Jonathan habang nakapila kami sa bilihan. Lugaw na lang, gusto ko mainitan ang tiyan ko. Sige yun na lang, gutom na rin ako. Sagot naman ni Jonathan sa akin. Matapos na umorder ang mister ko ay naghanap kami ng lamesa na pupwestuhan dahil halos okupado na ang lahat ng lamesa. Yun, meron pa doon, turo ni Jonathan sa akin. Nakita ko na may isang lalaki ang nakaupo at may hawak itong baso na tila kape ang laman. Paglapit ko, hindi akong pwedeng magkamali. Ito ang lalaking katabi ko kanina. Kuya, makitabi, sabi ng mister ko, at agad naman na umusog ang lalaki at tumabi ang asawa ko. Sabay lapag ng 2 mangkok na lugaw, kaya ako ay napaupo na nakaharap sa lalaki. Kitang-kita ko ang histura nito. Tama nga ang tansya ko sa edad niya. Sabi ko sarili ko na, Kuya, salamat kanina sa pagkagamo sa anak ko. Naririnig ko yun na umiiyak, kaya lang hindi ako makalapit, sabi ng asawa ko sa lalaking katabi niya. Ah, okay lang yun. Inaalala ko kasi baka kasi mahulog sa upuan. Matipid na sagot ni Manong, sabay sulyap sa akin. Ako naman ay hindi mapakali sa upuan ko. Dahil naramdaman ko na parang basa ang naupuan ko na upuan, marahil ay dala ng hamog ng gabi. Dahil walang bubong pero ramdam ko na parang dumadaloy pababa sa hita ko. Kaya tumayo muna ako saglit at tingnan ko ang upuan kung basa ito. Pero nang mapadako ang tingin ko kay Manong nakatabi ko sa upuan kanina, doon ko na naalala kung saan galing ang basa. Kaya lihim na lang akong napangiti. Hindi nagtagal ay muling pumito ang mga konduktor ng tren na senyales na aalis na muli ito. Sakto naman, patapos na kami sa pagkain at si Manong ay tumayo na rin. Gusto ko sana siyang kausapin at tanungin man lang kahit pangalan. Kaya lang, mukhang seryoso at hindi masyado nagsasalita. Ako na muna ang hawak kay baby para naman makatulog ka na kahit paano. Sabi ng asawa ko, nang makaakyat ulit kami ng tren. Sige, medyo malayo pa naman tayo, sabay na balik ko na sa upuan ko. At pagdating ko doon, si Manong ay nakaupo na malapit sa bintana. Pero dahil may mga sumakay na naman na pasahero, ay muling nadagdagan ang bagahe sa estribo at halos matakpan na naman kami sa dulo. Kaya ramdam ko na naman ang init sa loob ng tren. Pero pagkaupo ko, nagsalita si Manong, asawa mo yung kasama mo kanina? Tanong sa akin ng lalaking katabi ko. Opo, si Jonathan. Sagot ko naman, ako naman si Oscar, at sabay bulong sa akin, nalapit ka dito. Dahil hindi nga kami halos makita dahil sa mga bagahe at sinabayan pa ng patay ng ilaw ng tren, lalong lumakas ang loob ko na lumapit sa lalaki. Hindi ko alam kung bakit ako sumunod sa sinabi ni Mang Oscar. Kaya kung kanina ay anak ko ang kumukuha ng gatas sa akin, ngayon ay may kaagaw na itong iba, at ako naman ay tila dinuduyan sa ligayang nararamdaman sa bawat pagtakbo ng tren. At kung kanina ay ako ang tumatayo at umuupo, ngayon si Mang Oscar na ang nakatayo na nakaharap sa akin. Kaya naman si Mang Oscar ay mabilis ang kilos at sumasabay sa bawat paggalaw ng tren. Sabay napapahawak na lang ako sa bewang nito. Dahil habang tumatagal ang biyahe namin, ay pabilis ng pabilis ang tren na sinasabayan naman ni Mang Oscar. Hindi nagtagal ay muling sumabog ang pawis ni Mang Oscar at ramdam ko rin ang init nito sa loob. Lalo na dumami ang tao sa loob ng tren na economy na sinakyan namin dahil na rin sa mga nakaharang na bagahe. Kaya mas lalong pauminit ang paligid ng tren. Umiiyak si baby. Biglang sulpot ng mister ko. Hindi ko napansin ang biglang paglapit nito, mabuti na lang at si Mang Oscar ay nakaupo na ng maayos at ako naman ay nakasandal na sa bintana ng tren. Baka gutom na, sabay kuha ko kay baby.
ang lakas pala ng alog dito sa likuran. Kaya pala, nakita ko kayo kanina na parang nakasakay sa duyan para kayong sabay na umiindayog dito, sabi ng mister ko sa amin. Nang mapansin na malakas ang alog sa pinakadulo ng bago ng tren, sabay din na tingin ito kay Mang Oscar. Gusto mo palit tayo ng upuan? Alok ng mister ko sa akin. Wag na, malapit naman na tayo, ilang estasyon na lang, sabi ko pa. Ganun ba? Sige, aayusin ko na rin ang mga dala natin para ready na tayo sa pagbaba. Sabay balik ni Jonathan sa upuan niya. Ako naman ay nakaramdam ng pagka-relax ng katawan, para bang naibsan ang pagod ko sa biyahe. Dahil sa pawis na lumabas sa akin at muling natuyo dahil sa hangin na tumatama sa bintana. Kaya muli na naman akong nakaidlip, nagising ako. Nang marinig ko ang istasyon na babaan namin, napalingon ako kay Mang Oscar. Pero wala na ito sa upuan niya. Hinanap ng mata ko ito sa may estribo, pero wala na ito. Halika na, baba na tayo, alok ko sa mister ko. Na agad naman tumayo, bit-bit ang mga gamit namin. Hay, salamat, nakaunat din ng mga paa, sabi ni Jonathan habang nag-iinat ng mga braso. Matapos na makababa na kami ng tren at habang unti-unti nang umaalis ang tren, habang tinatanaw ko pa ito at napapangiti ako. Mano po inay, itay, ito pala si Jonathan, ang asawa ko, pakilala ko, sa mga magulang ko. Matapos na makarating kami sa bahay, makalipas ang 4 na taon ko na hindi pag-uwi, si inay at itay naman ay tuwang-tuwa at nag-aagawan sa pagkarga sa unang apo nila. Parang nakakadala na sumakay ng tren na nakitang katawan ko sa dami ng pasahero. Hindi ka talaga makagalaw sa sobrang dami, siguro mag-bus na lang tayo pagbalik natin sa Manila, sabi ng mister ko. Habang nakahiga ito sa papag namin na higaan, mahirap ang bus dito, saka mahal ang pamasahe. Sagot ko sa mister ko, dahil kung siya ay parang nagsisi sa pagsakay ng tren. Ako naman ay excited na muling sumakay dito. Kaya naman, nang bumalik na kami ng Manila at muling sumakay sa tren, ay nagpalingalinga ako na baka sakaling makasakay muli namin si Mang Oscar.